Birthday nga ngayon ni Mama, kaya meron kaming pa-pizza. Dadalhin namin yan sa bukid kasi dun siya magsa-celebrate ng kanyang birthday. Maaga pa silang umuwi ng bukid ni Papa kasi kakatayan daw siya ni Papa ng manok para sa kanyang birthday. Syempre, susunod kami doon para makatikim din kami ng lechong manok. Alauna nga ng hapon nung umalis kami sa bahay para umakyat sa bukid. Tirik na tirik nga yung araw at sobrang init pero sa ngalan ng lechong manok, hala sige, huwag lang mahimatay sa daanan. Wala pa nga akong tanghalian yan kasi nga hinahanda ko yung sikmura ko para sa lechong manok. Motor nga kami niya ng ate ko pero hindi namin madadala yung motor hanggang dun sa pinakabukid. Naghanap lang kami ng mapapag-iwanan ng motor tapos lumakad na kami. Palayo pa nga yung lalakarin namin at hindi pa kami nangangalahati. At habang naglalakad nga kami dito, nakakita ako ng dalawang tagak na mukhang nagde-date. Ay pagkatamis naman ang pag-iibigan na yan kahit sa ilalim ng initan. Kasarap ipanghulog eh. Naalala ko na naman tuloy na LDR kami ngayon ng aking asawa. Sa sobrang init nga ng panahon ngayon, natutuyo na yung mga ilog. Kagaya na lang ng part ng ilog dito banda. Tawang-tawa nga pala ako sa sarili ko kanina kasi bumili kami ng ice dun sa tindahan. Tapos sumakay na ako ng motor. Mabuti na lang hindi pa kami nakakalayo nung napansin ko na wala pala yung pizza. Nakalimutan ko dun sa tindahan. Stress talaga ako sa sarili ko ng very slight. Pati yung pizza mukhang na-stress din sa akin. Tatlong ilog nga pala yung madadaanan bago makarating dun sa bukid namin at ito na yung pangalawang ilog. Patuyo na rin siya ngayon pero kapag umulan ay hindi ka talaga makakatawi dito. Naalala ko nung college pa ako at dito pa kami umuwi sa bukid. Na-stranded ako dito kasi nga nung time na yun umuulan. Tapos wala pa akong dalang payong. Ayun, hinintay ko na lang humupa yung tubig bago ako nakatawid. Basang-basa talaga yung uniform ko noon at nilalamig ako. Kaya lang wala akong mapagsilungan kasi nga wala namang mga bahay dito na malalapit. Tapos kapag pumapasok ako dati, kailangan isang oras bago yung klase ko, nagsisimula na akong lumakad kasi nga medyo malayo itong bukid namin. And finally, andito na rin tayo sa bukid. At nakaabang na nga agad sa amin dito si Zane at excited na siya dahil nakita niya yung pizza. At sobrang excited nga niya, ayan, at nakanda dulas na. At dahil nga isa tayong huwarang ina, ayun, at yung tawa ko ay nakarating sa kabilang bundok. Pag akyat namin mula sa ilog, tumambad nga agad sa akin itong pinag-ihawa ng lechong manok. Pero it's a prank pala yun kasi hindi pa luto yung manok. Ito ngang ice na dala namin, halos 1/4 na lang yung natira sa haba ng nilakad namin at sa init. Tinimpla na namin yung cucumber lemonade juice na dala namin bago pa tuluyang matunaw yung ice na dala-dala namin. At eto nga si Zane ay takam na sa pizza. Aba, at kanino pa ba magmamana? Team Takaban Yarn. Pinaghugas muna siya ng kamay ng tita niya kasi nga yung kamay niya ay sobrang dumi. Pati nga yung mukha niya ay sobrang dumi din. Pero sabi ni Mama, nakaligo na raw yan. Nakadalawang slice nga ako dito ng pizza pero hanggang lalamunan ko lang talaga yun. Lechong manok talaga yung hinahanap ng tiyan ko. At eto nga si Zane ay ibang klase kung kumain ng pizza. Kinakain niya lang yung sa ibabaw, yung mga toppings, tapos yung dough iiwanan niya na. Maliban sa lechong manok, ay meron pa pala silang adobong manok na hindi pa rin luto. Ay grabe naman itong pamilyang ito. Sabi ko nga ay baka luto na rin itong lechong manok, pero sabi ni Papa, hindi pa raw yan masyadong luto. Gusto niya talaga yung sakto yung pagkakaluto para sa minamahal niyang asawa. Ay, sana all. At dahil nga gutom pa ako, pumunta ako dito sa aming kusina at hinalungkat ko itong mga mahihiwagang kaldero namin at tinignan kung ano yung mga pwedeng kainin. Uy, wag niyong i-judge itong mga kaldero namin ha, unless maputi yung budhi mo. Kung singitim rin lang nitong mga kaldero namin, close na lang ang mouth. Char. Ginataang gabi ngayon nakita kong ulam dito sa mahiwagang kaldero at akala ko nga ay panis na pero sabi ng kapatid ko ay okay pa raw yun. Ay bakit naman ganun ang itsura? Pero carry boom boom na yan dahil nga gutom tayo. Meron din silang paksiw na isda kaya kumuha na ako ng plato para makakain na bago pa ako mahimatay sa gutom. Sa mga single nga pala dyan, available nga pala itong kapatid ko. Masipag naman yan, masipag magtanim, masipag magluto, at masipag uminom ng gin. Ay bakit naman binuking? Kung may Miss Gin Bilog ang Pilipinas, kami naman dito may Mr. Gin Bilog. Pero parang mas bagay sa kanya yung Mr. Gin Quadrado. Yung tubig nga pala namin dito sa gripo, connected ito sa ilog, kaya unlimited yung tubig namin. Pagkatapos kong kumain ay pumunta muna ako dito sa kulungan ng mga kambing kasi gusto ko silang makita. Pero wala sila, kaya tinawag ko na lang. At ayun, nasabihan patuloy tayo ng tanga. Paano ba kasi tawagin yung mga kambing? Pero alam nyo, nakakabwisit din talaga itong mga kambing na ito. Sumakit na yung lalamunan ko sa katatawag sa kanila pero walang lumapit kahit isa. Nung si Papa na yung tumawag sa kanila, isang tawag lang at effortless pa. At ayan, at tumakbo na sila palapit sa amin. Pagbalik ko sa bahay, iluto na rin yung lechong manok. Medyo busog pa nga ako pero syempre mas nangibabaw yung katakaban. Kaya ayan, nauna pa akong kumurot-kurot dito sa lechon na sobrang lutong naman talaga ng balat. Island Road Mahogany nga pala yung
yung tawag sa manok na ito at grabe yung balat niya para akong kumakain ng lechon. At napaso pa nga ako dito sa sobrang katakaban. Habang hinihiwa nga ni Papa itong manok, marami na kaagad siyang audience na nag-aabang. Tingnan niya naman ito si Zane at talagang takam na takam siya sa manok. Kulang na lang ay matulo ang laway Pati yung inang reyna ng Encantadia, ng aming pamilya ay naghihintay rin. At parang nakalimutan niya nga na high blood siya. Uy, wag papasobra ng balat, nakaka-high blood. Yung balat din pa naman ang minumukbang ni Mama at kaya naman pala malakas ang loob kasi nakainom na ng losartan. Flex ko nga pala itong mga branded naming dinner knife. Meron kami ditong Philippine Airline, merong International Airline. Ay, bakit naman parang iba? Pagkatapos nga naming maglafang ng lechong manok, umakyat muna ako dito sa taas ng aming bahay para patulugin si Zane. At eto nga yung view namin sa bintana. O diba? So refreshing. Ang sarap ng hangin dito sa taas ng bahay at wari ko nga'y makakatulog na rin ako. Bakit kaya parang ang sarap-sarap matulog no kapag busog na busog ka? Eto nga pala yung bahay nung kapatid kong si Mr. Jean Cuadrado. At eto namang kawayan na ito, si Mama pa yung nagtanim nung bata pa siya. O diba? So old na. Nung nakatulog na nga si Zane ay bumaba na ako dito sa aming hagdan na isang pagkakamali mo lang ay talagang bali ang liig mo. Ingat na ingat nga ako sa pagbaba dyan kasi pag ako ang nahulog ay talagang magkakaroon ng mild earthquake. Pagkababa ko ay malambot na rin pala itong nilagang manok na ia-adobo. At si Mama naman ay nagsisimula ng magluto nitong biko. O diba? Birthday mo, luto mo. At eto nga pala yung dahilan kung bakit maitim yung mga kaldero namin at kawali. Kasi sa kahoy kami nagluluto. At si Mr. Jean Cuadrado lang yung naiiwan dito sa bukid kaya tamad magkuskus ng mga kaldero at kawali. Another lamon na naman nga tayo for today's video bago ako naglakad-lakad dito sa ilog. Alam niyo bang napaka-amazing nitong ilog namin dito kasi hindi siya nawawala ng tubig. Yung ibang part ng ilog ay natutuyuan pero dito banda sa amin ay hindi talaga nawawala yung tubig dahil siguro sa mga puno na inaitanim ni Lolo. Masipag talaga kasing magtanim yung lolo ko. Alam niyo ba kung anong puno ito? Itinanim kasi ito ni Lola at nung nakaraan nakakita ko sa Facebook na naghahanap nito at binibili siya ng mahal. Baka ito na yung susi para makaahon kami sa kahirapan. Ito nga palang bukid na ito ay kay Lolo at Lola at napakaraming ang fruit trees dito kasi nga si Lolo ay hobby niya talaga ang magtanim na tanim. Ito nga ang part na ito ay dito kami naliligo pero ngayon mahina yung agos ng tubig. Gusto ko nga sanang maligo dyan kaya lang hindi pa pwede kasi kukonti yung tubig kaya umuwi na lang ako dito sa bahay at sakto naman luto na pala yung biko kaya nagsalang ako dito ng mainit na tubig. Syempre kapag may biko kailangan natin ng kape. Dito nga pala ako nagpainit ng tubig sa aming kaldero kasi wala kami ditong kalentador. Nung mainit na yung tubig, ayan, syempre lalamon na naman tayo. Nung maubos ko na yung biko, iniyaya nga kami ni Mama doon sa garden. Nagsisimula na kasing magtanim ng gulay dito sila Papa kasi nga napakamahal ng gulay ngayon, Diyos yung mga talbos-talbos ngayon, kung dati tig 5 piso lang, ngayon tig 10 na, tig 15 yung isang tali, tapos kukonti pa. Pero sa bagay, napakahirap din naman talagang magtanim. At wala na rin talagang mura sa panahon ngayon. Marami na silang naitanim ng mga sitaw dito at namumunga na nga kahit maliliit pa. Okra na naninilaw na yung dahon, pati na talbos ng kamote. Si Mr. Jean Cuadrado nga yung nagtanim ng mga gulay na ito at talent niya talaga yung pagtatanim kasi maganda yung mga harvest niya. Tapos, nakakita nga pala ako dito ng parang bunga ng kaong. Kaong ba ito? Parang ganito kasi yung nakikita ko sa mga vlogger na nag-harvest ng kaong. And ayun, umuwi na kami ng bayan at habang pauwi nga kami sa bayan, nakita namin itong kapatid ko na nag-aaral palang magmotor. Tawa nga kami ng tawa ni Ate Da kasi napagkamalin siyang lasing ni Kuya hapon kasi nga gigawang-gewang yung manibela habang nagdadrive siya. Dati kasing manginginom pero nagbago na kasi 2 ng lisensya niyan. At ayun lang for today's video. Please like, share, and subscribe. At syempre, mag-iwan ka na rin ng comment. Babush!